Good day mga kanegosyo, ako nga pala si Jepoy. Ang topic natin ngayon mga kanegosyo tungkol sa sari-sari store ko. Ito yung sari-sari store ko na lagi kong kinukwento sa inyo mga kanegosyo. Jepoy Scorpio Store. Ito yung pambansang negosyo. Sari-sari store ko yan. Yan na rin yung naging tambayan ng mga college student sa TIP. By the way mga kanegosyo, kung nagsisimula ka pala magnegosyo, tapusin mo tong video ko, sigurado marami kang matututunan. Ito yung mga hindi ko alam nung nagsisimula pala akong magnegosyo. Bilang negosyante, meron akong 10 taon na karanasan na pagkalugi sa pagninegosyo. Tunay na negosyo lang tulad ng sari-sari store, barbecuean, bilyaran, rental. Kung kailangan nyo pala ng DJ sa club, sa bar, sa event, message lang kayo dito sa page ko or comment lang kayo. Sari-sari store mga kanegosyo, walang focus in one. At hindi natin may scale up sa level 2 business model. Bakit? Tapusin mo tong video ko mga kanegosyo. Ang sari-sari store mga kanegosyo, walang focus in one yan. Ang dami mong paninda dyan mga kanegosyo. Pangalawa, hindi ikaw may-ari ng produkto. Hindi ikaw may-ari ng brand. Reseller ka lang dyan forever. At sobrang dali magbukas ng sari-sari store ngayon mga kanegosyo. Yung tipong makitaan ka na kumikita ka, kinabukasan pwede na magtayo sa tabi mo ng sari-sari store. Ganun siya kabilis buksan. Naitayo ko yung sari-sari store ko mga kanegosyo way back 2015. Malapit sa school kung saan ako graduate ng college. Graduate po ako ng marketing management sa TIP Cubao, Quezon City, Technological Institute of the Philippines. Taga Cavite ako mga kanegosyo. Nagbo-boarding house lang ako dyan. Bakit ako nag-aral sa Manila? Napagdesisyonan ko lang kasi from elementary to high school, Cavite na ako nag-aral. Gusto ko naman may experience na mag-aral ng college sa Manila. So napadpad ako ng TIP. Mga kanegosyo, ang sari-sari store po, never magiging grocery store. Laging sinasabi ng mga matatanda, magtiyaga ka lang dyan. Tiyagain mo lang yan, kompletuhin mo yung paninda mo, lahat ng kailangan ng customer mo dapat meron ka. Malaking kalokohan mga kanegosyo. Sa sari-sari store mga kanegosyo, magkaiba ng business model yan sa grocery store. Minsan minsan yung mga customer pahamak yan eh. Kompletuhin mo yung paninda mo. Pag nakompleto mo naman yung mga panindang pinamili mo na kailangan nila, pag meron na sa loob ng tindahan mo, ang tagal bago mabenta. Sa pagninegosyo, mga kanegosyo, profit loss yan. Kasi tulog yung pera. Malimbawa, yung dilata, bago mabenta 1 buwan, mga kanegosyo. Imbis na napapaikot mo na sa ibang produkto yung pera mo, mga kanegosyo, nakatenga yun. Kasi hinihintay mo mabenta yung dilatang binili mo. Kasi sabi ni customer, dagdag ka ng gento, dagdag ka ng ganyan. Dahil nga baguhan na ako negosyante, syempre sunod naman ako, which is mali mga kanegosyo. At hindi may scale up ang sari-sari store sa level 2 business model. Kasi una, hindi ako yung may-ari ng produkto. Hindi to tulad ng pagkain na ikaw yung may-ari ng recipe, ikaw yung nagluto ng parisan. Pwede mo siyang may scale up ng franchising. Dito reseller ka lang lahat. Hindi naman ako yung may-ari ng sigarilyo, hindi ako yung gumawa ng sabon, hindi ako gumawa ng chichirya. Lahat nire-resell ko lang. Yes, kumita ako mga kanegosyo. Ayun yung una ko negosyo. Kaya nga tumagal ng taon yan eh, kasi kumikita ako mga kanegosyo. Kung makikita nyo lang yung grabe nakatambay dyan sa labas ng tindahan na yan, kapag break time, vacant ng mga estudyante sa college, mga kanegosyo, puno yan. Minsan nga, hirap ka nang bumili dyan, mga kanegosyo, pag peak hours. Wow, peak hours. Pero hindi siya lalaki, mga kanegosyo. Habang buhay lang siyang sari-sari store. Hindi siya magiging grocery store, mga kanegosyo. Dahil magkaiba ng business model lang sari-sari store at grocery store. Sa sari-sari store, naglabas ka muna ng pera. At kikita ka lang kapag yung pinamili mo na benta mo na may bumili na. Sa grocery store, babagsakan ka muna ni supplier.
At babayaran mo si supplier ng sabon, supplier ng beverage, supplier ng chichirya within 3 to 4 months pa. At pwedeng gamitin ng may-ari ng grocery store yung cash flow gaming. Kumbaga, postpaid, nagbagsak muna si supplier, babayaran mo siya within 3 to 4 months. Nabili na yung produkto, may cash ka na. Babayad mo pa yon within 4 months. Pwede mo pang gamitin sa pagpapasahod, renta, pangbayad ng kuryente, tubig, ng mga guard, or may naisip ka mabilis na paglalagyan ng pera, nakikita ka agad. Ganon siya mga kanegosyo. Kaya lalong lumalaki yung grocery store. Kaya kung nagsisimula ka palang magnegosyo, sikapin mo sa'yo yung produkto, ikaw yung may-ari. Ikaw yung may-ari ng recipe, ikaw yung nagluto, sa'yo yung brand, or ikaw yung nag-create ng product mga kanegosyo. Doon pwede mong ma-scale up yung negosyo mo sa level 2 business model, or ikaw yung nag-compose ng kanta, ikaw yung gumawa ng beat, ikaw yung nagtahi ng polo na to, halimbawa, ikaw yung nagtahi ng polo na to, ikaw yung gumawa ng sunglass na suot ko, pwede yon mga kanegosyo. Hanapin yung community ng may pera, scale up sa level 2 business model yan, applyan mo ng franchising, isa lang sa mga to, distribution, manpower, software, licensing. Pinaliwanag ko na to sa ibang video ko. Search nyo na lang mga kanegosyo. Panghuli, kailangan na natin gumawa ng original content bilang negosyante. At kung umabot ka sa dulo na video na to, subscribe ka naman sa akin. Heart mo na rin to. Comment ka lang, sabihin mo Sari-Sari Store. Gusto ko lang malaman yung mga tumatapos ng video na to. Bilang negosyante, kung dumadanas tayo ng pagsubok or struggle, huwag natin kalimutan mag-pray kahit anong religion natin. Ingat tayong lahat. Peace.